Nagsimula ang pelikula kina Chewing Gum at Yenny Cal, ang ilang miyembro ng isang grupo ng small-time criminals na naglalakad sa Lisang Gallery sa South Korea. Kasalukuyang nagtutulungan ng grupo sa isang art heist. Ang kanilang target ay isang bihira at mamahaling piraso ng sining na kasalukuyang nakatago sa isang mataas na seguridad na vault na naa-access lamang ng direktor ng gallery. Ang grupo ay pinamumunuan ni Poppy, isang dalubhasang cable guy. Nakaposisyon siya sa taas ng art gallery building at tinutulungan siya ni Zampano. Sa loob, ang iba pa nilang mga kasosyo, sina Chewing Gum at Yenny Cal ay nagtatrabaho sa panlilinlang sa direktor ng art gallery upang makakuha ng access sa vault. Sa nakalipas na 5 buwan, inaakit ni Yenny Cal ang direktor ng gallery upang makuha ang loob nito. Nagpapanggap bilang kanyang adoring girlfriend sa araw ng heist, ipinakilala siya nito kay Chewing Gum na siya namang gumaganap bilang kanyang ina. Isinagawa ng team ang kanilang masalimuot na panlilinlang para makarating sa kanilang target na artifact. Pinangunahan ni Chewing Gum ang direktor ng gallery patungo sa vault at dinisarmahan ang sistema ng seguridad nito mula sa loob. Pagkatapos ay maingat na kumuha ng access si Yenny Cal sa vault sa pamamagitan ng exhaust system ng gusali. Ibinaba siya ni Poppy at Zampano sa bubong gamit ang mga cable wire. Ang lahat ay naaayon sa plano at matagumpay na ninakaw ng koponan ang piraso ng sining at casual na lumayo sa eksena. Sa pagdiriwang ng kanilang tagumpay, tinalakay ng team ang kanilang susunod na proyekto sa lugar ng negosyo ni Poppy. Gayunpaman, nang dumating ang pulisya upang tanungin si Poppy tungkol sa kamakailang pagnanakaw sa art gallery, nagpasya si Poppy na hindi ligtas para sa koponan na ipagpatuloy ang kanilang mga operasyon sa South Korea. Sa halip, nagpasya silang tanggapin ang isang mas malaking proyekto na pinamumunuan ng isang master thief ng South Korea na nakatira sa ibang bansa na pinangalanang Macau Park. Bago umalis ang koponan ni Poppy upang salubungin si Macau sa Hong Kong para sa kanilang susunod na operasyon, hiniling niya kay Yenny Cal na kunin ang isa pang miyembro ng koponan na kalalabas lang mula sa bilangguan. Ang pinakahuling miyembro na sasali sa koponan ay tinatawag na Pepsi, isang bihasang safecracker. Lingid sa kaalaman ng iba pang grupo ni Poppy, siya, si Pepsi, at Macau ay magkakasama noon. Sa Hong Kong, nakilala ng team ni Poppy ang isa pang Chinese heist team. Parehong natuklasan ng South Korea team at Chinese team na sila ay magtutulungan para kay Macau sa kanilang susunod na misyon. Binubuo ang Chinese team ng mga eksperto sa armas na sina Chen, Johnny, at Andrew, at isang Chinese safecracker na si Julie. Sa simula, mataas ang tensyon sa pagitan ng South Korean team at Chinese team dahil wala silang tiwala sa isa't isa, dahil sila ay mga magnanakaw. Si Macau ay nagpaliwanag sa koponan tungkol sa kanilang target, isang kwintas na diamante na tinatawag na Tear of the Sun. Ipinaliwanag pa niya na ang napakahalagang piraso ng alahas ay pag-aari ng napakayaman na si Tiffany, ang may bahay ng isang makapangyarihang crime lord na tinatawag na Wei Hong. Ang Chinese team ay nagpahayag ng pagdududa tungkol sa kanilang paparating na misyon nang marinig ang pangalang Wei Hong. Ayon sa alamat, walang nakakaalam kung ano ang hitsura ni Wei Hong at kilala siya sa pagpatay sa sinumang may banta sa kanya. Ipinahayag ni Macau ang kalkulasyon niya sa halaga ng Tear of the Sun na tumataginting na $20 milyon upang hikayatin silang sumang-ayon na maging bahagi ng kanyang plano. Sa wakas ay pumayag na ang lahat, sisimulan ng team ang pagpaplano ng misyon sa mga susunod na araw. Nakausap nila ang isang hindi kilalang impormante na nagpakilalang stepsister ni Tiffany. Mula sa kanya, nalaman ng team na nananatili si Tiffany sa isang high-security suite na kasino. Tiniyak niya sa koponan na ang kanilang target, ang Tear of the Sun, ay itinatago sa isa sa 2 safe na matatagpuan sa loob ng pribadong suite. Sa mga sumunod na araw, nagsagawa ang team ng masusing pagmamasid sa kasino kung saan gaganapin ang susunod na misyon. Si Poppy ang namamahala sa pagmamasid sa palapag ng kasino. Sina Yenny Cal at Zampano ay nagsusumikap na magkaroon ng security access sa loob ng mga operasyon ng kasino, habang si Andrew ay nakipag-ugnayan sa isang manggagawa sa kasino upang ipuslit ang mga armas ng koponan sa palapag ng kasino. Nagbigay si Macau ng panghuling briefing ng plano ng team sa araw ng heist pagkatapos makumpleto ang pananaliksik at paghahanda ng team. Si Chen at Chewing Gum ay magpapanggap bilang isang Japanese couple na makikipagsugal kay Tiffany upang abalahin ito sa isa sa mga mesa ng kasino. Pagkatapos ay papasukin ni Yenny Cal at Zampano ang pribadong suite ni Tiffany sa pamamagitan ng isang bintana upang ligtas na mabuksan ang pinto mula sa loob. Pagkatapos nito, papasok sina Poppy, Pepsi, at Julie sa suite, bubuksan ng 2 safe, at sa wakas ay kukunin ang brilyante. Habang nangyayari ang lahat ng ito, kailangang pumasok sina Johnny at Andrew sa security room ng kasino at bihagi ng mga gwardya. Mula sa puntong yun, ang koponan ay magkakaroon ng eksaktong 10 minuto upang isagawa ang lahat bago dumating ang pulis.
Bagamat medyo diretso ang plano ni Macau, ang pag-oorganisa ng dalawang pangkat na mga kriminal upang magtulungan at magsagawa ng isang plano ay mas komplikado. Parehong nagtataglay ng kawalan ng tiwala ang mga Chinese at South Korean team kay Macau. Gumawa ang Chinese team ng alternatibong plano upang baliwalain ang target na diamante at sa halip ay tumuon sa pagnanakaw kay Tiffany sa palapag ng kasino pagkatapos nilang malaman na nagdadala siya ng malaking halaga ng pera tuwing siya ay nagsusugal. Samantala, ibinunyag pa na ang mga dating kasamahan ni Macau na sina Poppy at Pepsi ay nagtatanim ng sama ng loob sa kanya mula nang mabigo ang kanilang pagnanakaw noon. Naniniwala silang pinagtaksilan sila ni Macau at itinakbo ang mga gintong pinagtulungan nilang nakawin. Sa pagkakataong ito, plano ni Poppy at Pepsi na ipagkanulo si Macau bilang ganti. Bago magsimula ang kanilang kasalukuyang misyon, kumuha sila ng replika ng Tear of the Sun at nilayo na ipagpalit ito para sa tunay na bagay at sabay natatakas at iiwan si Macau at ang iba pa. Bago isagawa ang kanilang plano, sa pamamagitan ng serye ng mga pagbabalik-tanaw, nahayag si Julie bilang isang undercover na pulis. Ang kanyang sariling misyon ay arestuhin at hulihin ang mailap na crime lord na si Wei Hong. Pinasok niya ang koponan ni Macau upang mapalapit kay Wei Hong, at ang kanyang pagsasanay para sa safe cracking sa puwersa ng pulisya ay naging kapaki-pakinabang para sa kanyang undercover na misyon. Sa gabi, sa wakas ay isinagawa ng koponan ang kanilang plano. Ang nauna sa pagtatrabaho ay sina Chen at Chewing Gum. Habang nagpapanggap na mag-asawang Hapones para panatilihing naglalaro si Tiffany sa kanilang mesa ng kasino, mas naging malapit ang dalawa. Nauwi sila sa pag-iibigan at magdamag na magkasama. Ang sumunod sa gawain ay sina Zampano at Yenical. Bago maghiwalay ng landas, sa wakas ay ipinagtapat ni Zampano ang kanyang nararamdaman para kay Yenical. Tinanggihan niya ang kanyang pag-amin at sa halip ay tumutok sa misyon. Nang matagumpay na naisara ni Chen at Andrew ang pangunahing linya ng kuryente ng kasino sa loob ng ilang sandali, si Yenical ay nagpatuloy na pumasok sa pribadong suite ni Tiffany sa pamamagitan ng bintana. Sinukat niya ang gilid ng buong gusali ng kasino na sinusuportahan ng mga cable wire na ginawa ni Zampano. Pagdating sa loob ng suite, madaling in-override ni Yenical ang lockang mechanism ng pinto upang makapasok sina Poppy, Pepsi, at Julie. Sina Poppy at Pepsi ay nagtatrabaho sa isang safe habang si Julie ay nagtatrabaho sa isa pa. Ang safe cracking team ay maingat na binuksan ng mga safe nang hindi ina-activate ang emergency lock upang makakuha ng access sa mga nilalaman nito, sa pag-aakalang nasa loob ang diamante na Tear of the Sun. Sa 10 minuto na ginagampanan ng koponan ang kanilang mga tungkulin, isinagawa ni Chen ang kanyang alternatibong plano. Kasama ang natitirang mga koponan sa kanilang mga nakatalagang lugar, ang pribadong suite at mga silid ng seguridad, nagdeklara siya ng pagnanakaw sa palapag ng kasino at kinuha ang pera ni Tiffany. Nang naubos na ang oras at nagsimula nang dumating ang mga pulis, ang safe cracking team ay dismayado nang matuklasan na wala sa mga safe sa pribadong suite ni Tiffany ang naglalaman ng mahalagang brilyante. Sa pagmamadaling tumakas, kinuha ni Poppy ang pera sa isa sa mga safe bago tumakbo palabas. Balik tayo sa palapag ng kasino, tinangka ni Chen at Chewing Gum na tumakas sa parking garage. Sila ay tinugis ng parehong casino security at ng pulis habang sinusubukan nilang tumakas dala ang pera ni Tiffany. Sa kasunod na pagtugis at labanan ng baril, binaril ng pulis si Chen habang nagmamaneho ang dalawa sakay ng isang getaway car. Nang mawala ng malay si Chen sa pagmamaneho, bumangga ang kotse, kasabay ng pagkamatay ni Chewing Gum. Sa kaguluhan na nagaganap sa kasino habang sinusubukang tumakas ng natitirang mga miyembro ng koponan, ginawa ni Zampano ang sukdulang sakripisyo upang mailigtas si Yenical mula sa pagkakahuli ng mga pulis. Inihayag niya ang kanyang sarili bilang bahagi ng heist at tumakas na iniwan si Yenical ng libre upang makatakas sa kabilang daan. Samantala sa ibang lugar, si Macau, na nagkukunwaring matandang janitor, ay ninakaw ang brilyante mula sa isang safety deposit box na nasa ilalim ng treasury ng kasino. Ang kanyang buong plano ay ipinahayag na isa lamang kaguluhan upang maiwasan ang seguridad at pulisya sa kanyang landas habang siya, na mag-isa, ay ninanakaw ang brilyante. Si Johnny at Yenical ay nakatakas sa gabi, gayunpaman, sina Poppy, Pepsi, at Andrew ay nahuli ng mga pulis. Habang nasa police van, nagkaroon ng away na humantong sa pagbangga ng van sa pier. Nagawa ni Poppy at Andrew na tumalon mula sa sasakyan bago ito bumulusok sa tubig, ngunit naiwan si Poppy na nakulong sa loob. Nakapagtataka, nagpakita si Macau upang iligtas siya mula sa tubig. Kinaumagahan, muling nagsama sina Pepsi, Poppy, Yenical, at Andrew. Ang natitirang mga miyembro ng koponan ay sumang-ayon na lumikha ng isang bagong alyansa at magiganti sa panlilinlang ni Macau. Sinundan nila ang kanilang mga hakbang at nalaman na ang kanilang hindi kilalang impormante ay malamang na binayaran ni Macau upang linlangin sila. Tinuntun nila siya at tinanong,
Nalaman ng team na nakabalik na si Macau sa South Korea at nag-ayos na ibenta ang diamante na Tear of the Sun pabalik kay Wei Hong. Sa pamamagitan ng impormante, natuntun nila ang safe house kung saan itinatago ni Macau ang brilyante. Habang sinusubukan ng team na mabawi ang brilyante, tinawagan ni Macau ang team sa pamamagitan ng telepono at ibinunyag na si Poppy ang nagtaksil sa kanya at kay Pepsi 4 na taon na ang nakararaan dahil umiibig siya kay Pepsi. Idinagdag niya na ang pagseselos ni Poppy sa matamis na pag-iibigan ni Pepsi at Macau noon ang sumira sa kanilang pagtutulungan. Ang paghahayag mula kay Macau ay nag-udyok sa mga natitirang miyembro ng koponan. Lumayo si Pepsi sa plano, pakiramdam na pinagtaksilan muli. Matagumpay na nahanap ni Yenical ang brilyante at pinalitan ito ng peke bago umalis sa apartment ni Macau. Nang sa wakas ay nakipagkita si Macau sa mailap na si Wei Hong upang ibenta ang Tear of the Sun, ipinagtapat niya na ang kanyang tunay na motibo upang akitin ng crime lord sa kanyang bahay ay upang magiganti. Sa pamamagitan ng isa pang flashback, nalaman na pinatay ni Wei Hong ang ama ni Macau. Ngunit dahil sinabutahin ng koponan ni Poppy ang plano ni Macau ay napilitan siyang tumakas nang matuklasan ng mga tauhan ni Wei Hong na peke ang brilyante. Nang salakayin ng SWAT at ng pulisya ang lugar ng pagpupulong ni Wei Hong at Macau, maraming bakbakan ang naganap. Sa kaguluhan, tinangka ni Yenical at Poppy na tumakas habang sinusubukan ding linlangin ang isa't isa. Sinubukan ni Poppy na tumakas gamit ang brilyante, ngunit niloko rin siya ni Yenical. Bilang isang tunay na magnanakaw, binigyan ni Yenical si Poppy ng isa pang peking brilyante bago siya tumakas kasama ang tunay. Si Pepsi, sa wakas ay ipinahayag na mayroon pa rin siyang nararamdaman para kay Macau, ay naghihintay para sa kanya sa Busan Pier. Nang sa wakas ay nakita niya siya mula sa kabila ng bulwagan, ang nag-iibigan sa wakas ay magkakasama ng muli. Ngunit lumalabas na, sabay ding dumating si Wei Hong sa pier, balak patayin si Macau. Mabuti na lang at nasundan rin ni Julie ang dalawang wanted na kriminal sa pier. Habang nagpapaputok ng maraming putok si Wei Hong kay Macau, sa wakas ay nadiskubre ni Julie ang kanyang pagkakakilanlan at nagawa siyang supilin. Sa labanan ng baril sa pier, palihim na tumakas si Macau, naiwan muli si Pepsi na mag-isa. Nang hihinayang, determinado si Pepsi na isuko ang lahat at magsimula ng bagong buhay sa ibang lugar. Bumalik siya sa lumang opisina ni Poppy sa huling pagkakataon para kunin ang huli niyang mga gamit. Nang sa wakas ay binuksan niya ang trunk ng kanyang lumang kotse, natuklasan niya ang pamamaalam na regalo ni Macau, ang lahat ng ginto mula sa kanilang heist 4 na taon na ang nakakaraan. Bago makaalis si Pepsi, nalaman niyang nasa Hong Kong si Yenical na naghahanap ng bibili ng Tear of the Sun diamond. Nagpasya si Pepsi na bawiin ang brilyante sa huling pagkakataon dahil ito lang ang magiging koneksyon niya kay Macau. Nahanap ni Pepsi si Yenical sa Hong Kong at sinubukang makipag-ugnayan. Habang hinihintay si Yenical, nakatanggap si Pepsi ng hindi kilalang tawag. Nang makilala ang boses ni Macau sa kabilang dulo, ngumiti si Pepsi. Nagtatapos ang pelikula sa pangako ni Macau kay Pepsi na muli silang magsasama. Sa pagtatapos ng tawag, natuklasan ni Pepsi na si Macau ay nagtagumpay sa paglusot sa silid ng hotel ni Yenical at muling kinuha ang brilyante para sa kanyang sarili. Dito na nagtatapos ang kwento. Kung nagustuhan mo ito, huwag mahihiyang pindutin ang like button. At kung hindi mo ito nagustuhan, pindutin ang dislike button ng 2 beses para lang makasigurado. And as always, thank you for watching.